Kaya siguro ganun yung mother ko dahil naalala niya yung ginawa sa kanya ng father ko. Iwanan kami ng lahat. Si God hindi ka iiwan. Hello friends! Welcome to the Snooki Serna channel. Nakapag-subscribe na po ba kayo? Kung hindi, please subscribe po. Our guest today is somebody I really would want to know more personally. His faith, his life, and at the same time, sharing with you his beautiful, inspiring story. Please welcome Mark Stephen Oblero. Hello po. Hi, Mark! Sabi ko, naku, napaka-inspiring ng story nitong taong ito. Napakaganda. Kailangan makausap ko siya. And I'm so blessed. I'm so grateful na nandito ka ngayon, Mark. Maraming salamat sa iyo. Salamat din po. It's a privilege for me na makasama po kayo. Thank you so much. Mark, you were once a transgender. Now you are living for Jesus. Tell us your story naman, Mark. Bago ang lahat, kung hindi pa kayo nagsusubscribe, subscribe na po kayo. And if you like the episode today, please like, share, and don't skip the ads. Alam niyo na kung bakit. Thank you! Simulan natin sa iyong childhood. What do you remember about your childhood? My childhood? Ano kayo magkakapatid? Mag-isa lang pa ako. Mag-isa ka lang, Mark? Mag-isa lang pa ako na anak ng mother ko. Sa mother. Sa mother. Oh, kasi broken family po yung kinalakihan ko. Hindi po kasal yung mother ko at saka yung father ko. Ang kwento sa akin ng tita ko, my mom was raped. That's the story. And nalaman ko lang siya kasi lagi kong tinatanong sa sarili ko, bakit kaya laging galit yung mother ko sa akin? Dumating din ako sa point na inisip ko na ampun kaya ako. Kasi parang hindi niya ako gusto. Ever since? Ever since na nag-stay ako sa kanya. Iniwan na pa ako ng mother ko sa lola ko. Yung lola ko po yung nagpalaki sa akin. Oh, laking lola ka, Mark. Laking lola po ako. Mark, I hope you don't mind if I ask, si Mama, noong mga panahon na inaalagaan ka ni Lola, present pa siya sa life mo? Present ang mother ko. Pero, hindi siya talaga naging nanay sa akin. Ang naging nanay sa akin yung lola ko. Yung pag-aalaga sa akin, yung pagpapadede. Oh, talaga? Si Lola talaga? Si Lola. Kumbaga, Mark, since birth, kumbaga practically parang nakiko-parent si Lola kay Mama. Yung dapat nagampanan ni Mama, yung mga pagpapadede nga, pagpapakain sa'yo. Lahat yun, si Lola, pati yung pagpapaaral sa'yo, si Lola ang gumawa. Si Lola po. And then, nung niregistered po yung pangalan ko, nakapangalan po sa lolo't lola ko. Hindi po sa mother ko. Kaya yung nangyari, yung mother ko, biologically, naging sister ko siya. Yun po yung story. Ngayon, ibabalik tayo kay Papa. Nasaan naman, nasaan sa picture si Papa? Noong mga panahon na wala talaga. May hindi biological napakita. father. Yung biological dad mo? Wala po. Dahil lang story sa akin na my mom was raped. Pero yung kwentong yun, hindi ko walang kasiguraduhan dahil hindi ko na tanong sa mama ko. Pero ang importante is that naipalaki ka, na itaguyod ka ni Lola ng maganda. Yes. Habang lumalaki ako, ang lagi kong naalala, lagi niya akong dinadala sa church. Ang lola ko po, palasimba, at the same time, paladasal. So active yan. Every Sunday, until now, hindi pwede mag-absent sa church. Mark, nagtanim ko ba ng galit kay mama mo? Dumating ako sa point na nagtanim ako ng galit sa kanya. Dahil doon ko naranasan yung physical abuse, verbal abuse. And then, na-remember ko, yung mama ko, inaalagaan niya yung mga pinsan ko. Anak ng tita ko to.
And then namatay yun. Mhm. Doon ako nagtanim ng galit sa kanya. Nung sinabi niya sa akin na mas mabuting ikaw na lang yung namatay kaysa yung pinsan mo. Parang doon ako nagtanong sa sarili ko na, bakit ganon? And then, bakit niya ako laging binubugbog? Bakit ganon yung galit niya sa akin? And then, nung nakwento nga sa akin na she was raped, parang doon ko naintindihan na, kaya siguro ganon yung mother ko dahil naalala niya yung ginawa sa kanya ng father ko. Kailan dumating yung point na parang napatawad mo na rin siya sa lahat ng mga nagawa niya? Nung naging Christian na ako. Masasabi mo, Mark, na nagkaroon na kayo ng mabuting relationship ni Mama? I believe so dahil yung pinakahuling moment namin ng mother ko, Mother's Day yun. So, Before mag-pandemic. Kasi my mom, namatay siya during the pandemic. Oh, I'm sorry. I'm sorry, Mark. Mark, how was your life when you were a young boy? Mahirap. Kasi nung bata ako, doon ko naranasan yung hirap ng buhay. Lumaki pa ako na kahit isang tuka po kami. Dumating po kami sa ganun na point na yun. And then, nagtatanong ako sa sarili ko na hirap na nga ng buhay, pero bakit ganito? Binubugbog ako, binubuli ako sa school. Dahil nga po, meron akong mga behavior na makikitang malambot yung pagkilos ko. At what age mo na napansin na parang naiiba ka sa mga classmates mo? Elementary pa lang pa ako. Kinder ako. Naka-experience din ako na molestation. I was molested when I was... sobrang bata ko nun eh. Yung lolo't lola ko, isa silang caretaker sa isang bahay. And then, yung may-ari ng bahay may driver. And then yung driver yung nagmolest sa akin. At during that time, nung pinagawa niya yung isang bagay sa akin na hindi ko alam kung tama at mali that time eh. Kasi I was so young, very innocent. So, habang pinapagawa niya sa akin yung bagay na yon, akala ko, normal. Siyempre, bata ka. Hanggang dumating sa time na ako na mismo, yung parang hinahanap ko siya. Because bata ka, what would you have known, di ba? Ano ba naman ang kinalaman mo? I mean, kumbaga, intellectually, hindi mo alam na masama yun. Dahil bata ka nga, matanda, nagturo sa'yo yung gawin yun eh. Sa atin, di ba, ang matanda, yun ang nakakaalam. And then, ang naalala ko na noon, namatay yung lolo ko. And then, mag-isa na lang yung lola ko na nagpalaki sa akin. At napakahirap na isipin na habang lumalaki ako, wala akong father figure. O walang magtatanggol sa yung tatay. Yung mga panahon na yon, lagi lang ako nagtatanong kay Lord, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay? Hinayaan ng Panginoon na maranasan ko yung kabataan ko. Dahil kung hindi ko naranasan yon, hindi siguro ako magiging Mark Stephen kung ano ako ngayon. Punta natin yung karanasan mo naman yung sa school, binuli ka. Every time, sasabihin sa akin, oh, bakla. Beding. And then, sa family din to eh. Pero nasabi sa akin na ganun din. Malas ka. Pati kasi sa bakla pamilya ka. mo? Yeah. Yung bullying, naging tatak siya sa akin. At sinabi ko sa sarili ko na, balang araw, hintayin ninyo. Gaganda ako. May ganun akong kaisipan. May ganun. Oo. Sige. Yun yung nag-motivate sa akin na, balang araw, gaganda rin ako. Pagmamalaki nyo rin ako. Sino yung naging support system mo sa family all this time? Si Lola lang? Si Lola lang. Pero dahil nga mag-isa si Lola na nagtatrabaho, hindi niya ako nababantayan ng maayos. Andoon siya para mag-support. No? Pero meron ding mga oras na wala siya. At doon nangyayari yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Looking back, ano yung maganda at hindi magandang nangyari sa buhay mo? Yung magandang nangyari sa buhay ko, yung nakita ko na yung lola ko, malakas yung pananampalataya niya. Dahil yun ang magandang nangyari, yung faith niya. Na hanggang ngayon, nag-lead down sa'yo. Nadala ko. Pero yung hindi magandang bagay, siguro yung manatili na lang sa ganong sitwasyon. Na yung sa hirap ng buhay. Kaya umalis din ako sa probinsya dahil
ano ba to? Ang hirap na ng buhay namin, binubugbog pa ako, tapos ganito pa yung sitwasyon. Parang ayokong manatili sa ganitong buhay. Kaya nakipagsapalaran pa ako, pumunta ako ng Manila. Ng Manila. Ano first job mo, Mark? Katulong. Oh. Sabi sa akin ng isang kaibigan ko, ay may naghahanap ng katulong dito sa Parañaque. Kung gusto mo, ipasok kita. And yun. And then after 2 weeks, sabi sa akin nung may-ari, na bibigay namin yung buo mong sahod, pero hindi namin nakikita na kaya mo yung trabaho. And then, sabi ko, saan ako pupunta? Uwi ba ako ulit ng Pangasinan? Pabalik na naman ba ako sa sarili kong buhay? And then, meron akong kaibigan, nag-text sa akin, huwag ka muna umuwi, may kaibigan ako dyan sa Parañaque. Pakiusapan ko kung pwede ka mag-stay. At isa po yung transgender. Nung kasama ko na siya, meron pa nanay-nanayan. Oo, parang naging mother hen mo siya, parang gano'n. Naging po siya, naging start ng journey ko to be a transgender woman. Hindi siya madali na buhay. Dahil hindi talaga yun yung design sa akin ng Panginoon. Pero, dahil nga sa kagustuhan ko na umahon sa hirap ng buhay, gumanda, na maging proud yung family ko. Maging breadwinner. Ginawa ko yun. Kailan ka naman pumasok sa nasali ka ng Itbulaga? Itbulaga, Super Serena. Kung babalikan ko siya, dahil yung pinaka-peak ng buhay ko bilang isang transgender. Doon ako nakilala bilang Sabel Gonzalez. Our Super Serena Worldwide Queen of Flowers is candidate number 1, Sabel Gonzalez, also known as Julia Leto. At ang kanyang chosen charity. Sumasali ako sa mga ibang pageant, pero hindi ko siya naging passion. Parang pag sinasabi sa akin ng mga friend ko na, gusto ka namin panoorin, sumali ka naman. Doon lang ako sumasama. Stepping stone at the same time na doon ako natatanggap nung family ko. Right. Nakakapagbigay ako sa family. So, sino nagbigay ng pangalang Isabel Gonzalez? Nabuo yung Isabel Gonzalez during my Amazing Show Philippines. Isa po itong theater na kung saan mga transgender din po yung mga performer. Sino si Isabel Gonzalez? Pwede ba ipakilala mo siya sa amin? Yung Isabel Gonzalez noon, just to give us a history of who that person was before in comparison to the new you. I can say maganda siya physically. You know, marami siyang pinaghuhugutan from the past. The same time, nakilala rin siya sa transgender community. No? Naghangad siya na magkaroon ng magandang buhay. Pero, deep inside, sa puso niya, meron siyang daladalang mabigat. Kung babalikan ko siya, hinangaan din siya ng trans community. Karoon ng relasyon, or nagpakasal ako sa isang Amerikano. Ito yun yung umalis ka ng bansa. After my Super Serena. After Super Serena. Bakit ka umalis ng bansa? Nag-propose sa akin yung American guy. Na-meet mo dito sa Philippines. Yeah. Iba pala yung kultura ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Nung pagdating ko doon, ang iniisip ko, kailangan breadwinner ako, kailangan kong mag-support sa family. Kailangan kong padalhan yung lola ko. Pero, sa kanya, nag-open na siya sa akin. I will give everything that you need. I will support you, but only you. Diba? Iba rin ang Doon na pananaw. ako nataranta. Sabi ko, paano kaya? And I'm only 23 years old that time. Bata pa din. So, paano? Ano nangyari sa relationship ninyo? Nag-away kayo? Hindi naging smooth sailing ang... Paano naging relationship mo dun sa fiancé? We tried na talagang i-work out yung relationship. Yeah. Pero the sad story is, dumating kami sa point na hindi na namin nakikitang magiging partner kami in life. But you were eventually married to him, right? Yes. Mark? So, ilang taon kayo naging married nitong guy?
3 years. 3 years din. Yes. Mabait siya. Mabait siya. Pero, ako yung may problema nun. I was so young. 23. Ay, ito na ba yung magiging buhay ko na magiging housewife? Although yun naman yung pangarap. No? Maging housewife, sa bahay na lang, lulutuan ko yung partner ko. Pero there's something na parang gusto ko pang i-explore during that time. Kung may magandang bagay na natutunan ka bilang isang naging Isabel Gonzalez, ano rin naman yung mga magandang bagay na natutunan mo mula sa kanya? Kay Isabel Gonzalez, magandang experience. Dahil doon nabuksan yung opportunity sa akin na sumali sa Miss International Queen 2014, and also dito rin nabuksan yung oportunidad na maging artista paano ka sa ba US. naging artista? Paki-inform mo lang kami. Okay. So, yung journey ko bilang artista and also a model. Di ba? Oo nga. Sumali ako ng beauty pageant doon sa California. And then, may isang judge, Filipino, siyang may-ari ng modeling agency para sa mga transgender. Hindi ako nanalo noon. Runner-up lang ako. And then, nilapitan niya ako. Sabi sa akin, hayaan mo na yun. May mas magandang naghihintay sa'yo. And then, pinursu ko yun. And doon din nag-start yung journey ko sa LA bilang isang model. And one of my biggest break, I work for the Law and Order SVU. Isa po siyang palabas sa US. Kasi during that time, bakit sila naghahanap ng isang transgender na mag-a-act ng character? Dahil marami nang nagiging cases na pinapatay yung mga transgender sa US. Doon na yung part na pumunta ako ng New York. I felt lang ganito pala yung buhay dito. Ganon. So, na-overwhelm ako sa mga pangyayari. Pero, dumating din ako sa point na nagiging na ako. Yeah. Dumating ka sa point ba na lumaki ulo mo? Parang ganon. Dahil, yes. Talaga? Dahil hindi ko na na-appreciate yung maliit na bagay. Dumating rin ako sa point na parang, kasi gandang-ganda ako sa sarili ko eh. I was so young. Parang, I have a good career. It's easy for me to earn money. After ng Law and Order SVU, may mga dumating pang offers. I was invited to join Miss International Queen in Thailand to represent the Philippines. But at the same time, meron din akong invitation to do another shoot in a show sa New York. And also mag-guest sa ET, Entertainment Tonight in New York. Oh my gosh! And then my manager sabi ko, pwede mo bang i-cancel yung Thailand na yan? Pero pangarap po ng mga transgender na makatungtong sa Thailand. Isa po yun sa pinakamalaking transgender pageant sa buong mundo. Kaya naman dumating yung point na sumadsad ka naman, yung napunta ka sa parang hopelessness. Kung nando ka sa ganung scenario na parang lahat nakukuha mo, ang ganda-ganda mo, wala kang problema. Saan point mo naisip na talikuran ng magandang buhay ni Isabel at bumalik maging Mark Stephen? Pagkatapos ng MIQ, nagkahiwalay kami nung ex-boyfriend ko, yung engineer. Yes. So after nun, sabi ko, saan ako ulit mag-uumpisa? Temporary lang pala itong relasyon na to. Yun, iyak-iyak. But, doon ako nagkaroon ulit ng motivation na, hindi, magpapatuloy ako. So, another journey again. Hanap ako mga sugar daddies. Ayan, rampa dito, rampa doon. Napunta ka rin sa gano'n, Oo, dumating din ako sa point na gano'n. Hanggang one night, galing ako sa isang pagrarampa. Pagod na pagod ako.
pagod na pagod ako na feeling ko parang sabi ko, ba't diring-diri ako sa sarili ko. And then, pag uwi ko, paghiga ko ng kama, nakatingin lang ako sa ceiling. At doon ako nagdasal. Sabi ko, Lord, ito na ba yung purpose ng buhay? Bakit paulit-ulit ako sa ganitong circle of life ko bilang isang transgender? O ano? May ganda, may pera, may career, pero parang napapagod na ako sa ganitong takbo ng buhay. Tapos, matapos kang manalangin, anong mga sumunod na nangyari? Ano kayong pwede kong gawin? Apply ako sa trabaho na ganito, ganyan. And then, ayun, balik na naman ako. Pero itong huling karelasyon ko na to, pinapunta niya ako sa bahay niya. Nagdadrive ako noon. While driving, malayo siya sa LA. So, suburb yung place. So, while driving, paakyat ako noon ng hills. There's something na parang nararamdaman ko na ito yung hinahanap ko. Yung lugar tahimik, hindi maingay. Ito yun. Peace. Ito yung hinahanap ko. Kasi sa LA, nandoon lahat. Totoo, lahat ng gusto mo na makamundo nandoon, ano? So, yun yung first taste of peace mo. At least, temporary man, temporal, but yung peace, yung pala yung na-realize mong nahanap mo. nung nagsama na kami, and then, nag-travel siya for his work. And then, naiwan ako mag-isa doon, sa bahay niya. And then, nakaramdam ako ng, parang gusto ko magpatugtog ng worship song. Kasi naalala ko yung kinalakihan kong kabataan because of my grandmother. And then, tugtog akong gano'n. And then later on, sabi ko, na-miss ko makinig ng preaching. Hindi, inopen ko yung YouTube ko. So, hanap ako doon. Doon nag-start yung curiosity ko na mas, ano nga ba yung word ni God? Ayun, napanood ko na si Pastor Bong sa akin. Si Pastor Bong. Oo. Sabi ko, okay to ha. So, nainggan niya ako makinig. So, while listening and watching him, wait lang, saglit lang. Parang tumatama, tagos sa puso. Tagos sa puso tong mga to. At yung word ni God, yung mga verses, habang pinapakinggan ko yung preach. Kung mamamatay ako ngayon, Lord, grabe pala yung kasalanan ko. Makasalanan pala ako. Kung mamamatay ako ngayon, doon pala diretso ko. How were you able to forgive yourself from that? Hindi siya naging madali. So, patuloy pa rin yun. Then, umatid ako ng church. Naganap ako ng church. May nakita ako satellite ng CCF sa LA. Sabi ko dun sa partner, Kali, kasimba naman tayo. Punta kami dalawa. Trans pa ako nun. Umatid ako ng CCF. Mababuk ko. And then, atid ako. Pagpasok ko, welcome. And then, after nung service, I feel na isang tahanan. Na kahit transgender ako, welcome pala ako. Hindi ko naramdaman yung discrimination. Dahil may trauma ako nung kabataan ko din. Na-discriminate ka, na-bully ka. Pero dito wala kang naramdaman. Wala akong naramdaman. Hanggang yun lang, attend. Hanggang one time na, kaya ako nag-decide bumalik ng Pilipinas. Dahil gusto ko magkaroon ng reconciliation with my family. Especially with my mom. Yeah. Sa uncle ko, sa mga nakasakit sa akin. Parang siguro, nilid ka ng Holy Spirit na ang una niyang hinil sa'yo yung heart mo na for you to be able to forgive. God forgive for all my sins that I've done. And Jesus, forgive me also. Parang yung sacrifice ni Jesus Christ on the cross. It's like, who am I not to forgive? And then doon ako nag-decide na, okay, uwi ako ng Pilipinas. Pero paano ako mag-uumpisa? What if bumalik ako sa dati kong buhay bilang Marky Stephen? Doon ako nag-decide na magpagupit ng buhok, magdamit panlalaki. No one told me that. It's my own decision.
it's not about the people na kung ano yung sasabihin ng tao or ng church side. Right. But when you have this personal relationship with the Lord, and if you get more intimate with Him, siya mismo yung magbabago at magtuturo sa'yo kung ano yun. You always say, pwede palang magbago ang iyong buhay at may pag-asa pa. I was looking for a group. Meron akong nakilalang mga ganun din yung sitwasyon. So, before kasi ako nag-decide talaga na maging Marky Stephen, nag-search muna ako. And, meron palang mga binago na sikat. Umuwi ako ng Pilipinas. As a Marky Stephen na-invite ako sa mga churches. And then also, nag-share ako ng testimonies. You know, left and right din, yung invitations sa akin. And then, bumalik ako ulit sa US. And then one time, in-invite ako ng best friend ko na mag-celebrate ng birthday. Sabi niya sa akin, request ko naman sa'yo, magdamit ka ng pambabae. Oh. Nagdamit ako pambabae, may lumabas na picture. Naging viral na naman yun, pinag-usapan na naman ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? Gulong-gulo na ako. Iyak ako nun. Kinontak ako ng CCF na sabi sa akin, if you need a job, and if you need to go back here in the Philippines, we will shoulder your transportation. And bibigyan ka namin ng trabaho dito. And then, umuwi ako ng Pilipinas. You know, and nag-start ako ulit. Nag-start ako as a full-time worker in CCF. Oh, that was what year? 2019. Doon din yung stage ng detransition ko. Detransitioning, ito naman yung from being transgender woman to become a man again. Pag tinitignan ko yung mukha ko sa salamin, ito yung mukha ko na gusto kong kalimutan. Ito yung buhay na gusto kong kalimutan. But here I am, facing the reality and embracing kung ano talaga yung dinisign sa akin ni God. Dumating ako sa point na nagkaroon ako ng depression, emotional anxiety, and also hormonal imbalance. Bakit? Dahil noong Marky Stephen ako at nagta-transition ako bilang isang transgender, nagtitake ako ng mga hormones. Oo. And then also, yung isip ko, iniiba ko na hindi babae dapat ako. Pero alam ko naman na lalaki pa rin ako. Pero nagta-transition ako. So, kailangan ko embrace yung pagiging pagka-feminine mo, yung pagka-babae. Yung pagiging babae. And then, ito ako ngayon, pabalik ako. So, kailangan ko ulit iset yung isip ko, yung puso ko, to become a man. At the same time, yung hormones ko na ginawa ng syempre parang na kailangan affect na ulit na system mo. Oo, Parang, na matanggal yung mga female hormones. Female na hormones. titigil ako sa hormones. Nasa CCF ako noon. During that, I was looking for people who can understand my situation. But the sad story is, di ako nakahanap. So, I decided to, currently, hindi pa ito yung right time for me. So, I left. I think the church is not prepared during that time to someone like me. You were saying kanina, Mark, di ba na parang haharap ka sa salamin, tapos hindi mo gusto yung nakikita mo sa salamin. Ano yung malalim pa na kahulugan nung pagtitingin ka sa salamin, hindi mo gusto yung tao nakikita mo sa salamin? So, nung tumitingin ako sa salamin, nakikita ko na nagmamasculine na yung face ko. Oh, hala, ito na. Naalala ko na naman yung nakaraan. Baka hindi na naman ako matanggap. May mga fear. Nakausap ko si Pastor Bong. And Pastor Bong told me na, iwanan ka man ng lahat. Ang lagi mong tatandaan. Si God, hindi ka iiwan. At yun yung pinanghawakan ko. Pero makulit. Ito, makulit talaga. Stubborn. As a baby Christian, you know. Hindi pa ako masyadong mature noon sa mga ganap-ganap sa buhay Kristiyano. And umalis ako. 2 years. Ang sabi ko pa kay Lord, babalik ako ulit. 5 years, bigyan mo lang ako 5 years. Balik na naman ako sa dati kong buhay.
Nagpaba na naman ako ng buhok. Take na naman ako ng hormones. Yung walwal ulit. Dami na naman kalokohan. And then, pero, dumadating ako sa point na umatin pa rin ako ng D group. Tapos, online na lang ako. Nakikinig ng preaching. And then, but, the prayer, ko, Lord, may mga times ako na, tama ba yung naging decision ko na bumalik na naman ako ulit? And then, I came to May conviction. May conviction. And I came to the point na, because, yun yung unang Mark Stephen ko, pinaranas sa akin ng Panginoon yung pagmamahal. Pero dumating lang talaga ako sa point na yung struggle ko sa pagdidi-transition, yun yung mahirap. And then, but when I compare my life with the Lord, may peace eh. Pero ito ako ulit, namumuhay bilang transgender at isang Sabel Gonzales ulit. Lagi akong may kaba, meron akong worries, lagi akong may takot. Andoon. But God is so faithful, Miss Snooki. Amen. Doon ko na nakilala si God that our God, He's a pursuing God. Na hindi niya tayo hayag nakadapa lang doon. Doon ko na-experience na, anak, hindi kita hayaan na nakalugmok lang dyan. Ibabangon kita ulit. At ito ulit yun. Binalik ako ulit ni God sa Back to the Garden Retreat. So, hindi ka talaga tinatantanan ni Lord, ano? So, nasa Taiwan ako noon, rumarampa pa. So, may nag-message sa akin. Kasamahan ko sa mission before. Isa rin po siyang, meron din po siyang struggle about identity. Sabi sa akin, may retreat, gusto mong sumama? Sabi ko lang sa kanya, okay po. And then, nakabalik na ako ng Pilipinas. 3 days before the retreat, nag-message ulit. May ticket ka na. And then, sige po, nabilhan na kita ng ticket. Meron nang nag-sponsor. Ay, Lord, ano ba to? And then, kinagabihan, nag-iisip ako. Madaling araw, nag-i-impake na ako. Hindi ako nakatulog. Pumunta ako. Lord, ka na po bahala. In your life, na-notice ko, Mark, na sa kwento mo, di ba? It was during the times that you isolated yourself. Doon ka ginamit ng kalaban eh. At saka doon ka niya ino-oppress eh. Doon ka niya kino-condemn. So malaking naging tulong sa'yo yung nagfe-fellowship ka ngayon with your brethren. They are also godly people or spiritual people na naging magandang influence sa buhay mo. Yes. Mark, ano yung favorite life verse na pinanghihinawakan mo sa buhay? My life verse, it's in Acts 20:24. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Amen. Amen. And every time na ngayon na binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng Diyos, na ibahagi yung goodness niya sa buhay ko. Every time I go to church to share my testimony. And itong ganito po, yung pagbabahagi ko kung paano binabago ng Diyos yung buhay ko. Bilang Mark Stephen, na may Diyos. At may relasyon sa Diyos. Ito yung greatest gift na natanggap ko. Na kahit wala akong kinalakihang tatay, meron akong Heavenly Father na pwede kong sandalan at lapitan. At yun yung pinanghahawakan ko ngayon. Mark, kung kaharap mo ang batang Mark ngayon, ano yung sasabihin mo sa kanya? Sa batang Mark Stephen, lumaban tayo. Andito na tayo. Kalimutan mo na yung nakaraan. Forget your past and look forward. Kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Ano yung message mo kay Dad, yung sa tatay mo? Sana napapanood niya to or sana mapanood niya to. I think prayer. My prayer is maramdaman niyo rin yung pagmamahal ng Panginoon kung ano yung nararamdaman ko ngayon.
na meron din siyang loving Father in heaven. Andiyan si God para sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung buhay niya ngayon, kung ano man yung nakaraan niya, kung paano, kung nasaktan ba siya noon. Pero yun lang, na pinagpipray ko na magkaroon din siya ng relasyon sa Diyos. Pinatawad na kita dahil pinatawad na rin ako ng Panginoon. Sana magkita tayo. Sana magkita tayo kahit man lang makapagkape. Sana maramdaman ko rin yung yakap. Yakap. Marinig ko yung boses mo. At I think, masaya na yun. Masaya na si Batang Marky Steve. Kung makakaharap mo ang Panginoon, ano yung sasabihin mo sa Kanya bilang pasasalamat mo sa Kanya? Ano yung ipagpapasalamat mo sa Lord? Lord, thank you because you gave me a life. I feel, and let's say, I feel na special. You know? At salamat dahil binigyan mo ng purpose yung buhay ko ngayon. To inspire other people. Ang message ko for you, Mark, is sana in God's good grace alone, magpatuloy itong napakagandang relationship mo sa Panginoon. Father God, we put ourselves in your presence. Nagpapasalamat po kami, Father, for giving us this time, this grace, Father God, alone. Only in your grace na makapanalangin po kami para sa isa't isa. Father God, thank you po at kinasangkapan niyo po at patuloy niyo pong kakasangkapanin po si Mark bilang maging living testimony, Father God, ng inyong truth, ng inyong pong pagmamahal, ng inyong pong katotohanan, Father God. Because it is only through you, Father, that we will find perfect peace, that we will find joy that surpasses all understanding in this world that can be very crazy, Father God. I know that you're in control. You're still in control. You are the sovereign God who loves us so much. Thank you for sustaining Mark. Thank you for giving him good health. Thank you for giving him the opportunity to be used of you. Thank you for showing him his true identity, his purpose, Father God. And thank you, Father, for loving him unconditionally. Thank you for making him feel that he is loved, that he does not have to perform, he does not have to be anyone else but himself, his true identity in you. All this we humbly ask and pray in Jesus' most powerful name. Amen. Amen. Thank you. Mark, thank you so much. With your permission, ako'y magpapasalamat sa napakabait naming mga sponsors who've been with us from the start. Magsisimula po ako sa Jill Stewart Eyewear. Maraming salamat po to Miss Ace Nepomuceno Chang, Omnident Dental Center at 1706 Rimando Building, E. Rodriguez, Cubao. To our new sponsors, thank you, Ready Set Glow PH. Ready Set Glow products are available in Shopee, Lazada, and TikTok. Just search Ready Set Glow PH. Available din po sila sa Watson and SM Department Store. Maraming salamat po, Miss Marian Sigaot at sa buong RSG family. Thank you so much. And Mia Maison Home Fragrances. Thank you so much. Friends, I would like to again invite you to like, share, and subscribe. Lumalaki pa rin pong patuloy ang pamilya natin. Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. And please, don't skip the ads. Alam niyo na po, maraming salamat po sa lahat ng suporta. Mark, meron akong munting regalo sa iyo. Actually, ano yan, very special gift. Dahil favorite namin yan, Mia Maison. One of the best home fragrances there is. Thank you, Mia Maison. Mark, thank you so much. Ang kwento po ni Mark Stephen ay isang pagpapatunay that God works in mysterious ways, that He is watching us. We can find strength to face any challenges in life only with Him. At tulad ni Mark, we are not alone in our struggles because we have God. I would like to share with you this Bible verse from Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta at pagmamahal. This is Nuki Serna, and always remember that whatever happens,
Rain or shine, friends po tayo. Thank you so much. Hope to see you soon. God bless you.